Iniisip ni Lieutenant General Bronner na magtatag ng permanenteng army unit na magiging responsable sa pag-maintain at paggamit ng makapangyarihang armas na ito. Sa mga bagong aban sa teknolohiya sa digmaan, mahalagang baguhin din natin ang ating mga doktrina at organisasyon. At yan ang eksaktong plano ng AFP. Isipin mo na may isang espesyal na unit na nag-aalaga at gumagamit ng supersonic cruise missile system na ito. Sila ang mga eksperto, ang pinagkakatiwalaan pagdating sa pagiging handa at paggamit ng armas na ito. Talagang matalino itong hakbang na nagpapakita ng dedikasyon ng AFP na manatiling sa unahan. Ngayon, pag-usapan natin ng kaunti. Karaniwan, ang isang missile battery ay binubuo ng 3 mobile autonomous launchers. Bawat launcher ay may 2 o 3 missile tubes. Isipin mo lang ang kapangyarihan at presisyon ng mga launchers na ito sa aksyon. Sila ang mga malalakas na pamapalo, handang magpalabas ng kanilang lakas kahit kailan ito kailanganin. Ang pag-unlad na ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng AFP sa modernisasyon at pagpapalakas ng ating kakayahan sa depensa. Sa pagtanggap ng ganitong supersonic cruise missile system, tinitiyak nila na ang Pilipinas ay handang harapin ang anumang banta na maaaring dumating sa atin. Sa proposal ni Lieutenant General Bronner, ang AFP ay nagpapakita ng aktibong pagkilos upang ma-maximize ang kahusayan at epektibidad ng armas na ito. Ito ay tungkol sa paghahanda at pagkakaroon ng tamang mga mapagkukunan. Ang permanenteng army unit na ito ay maglalaro ng mahalagang papel upang matiyak na mangyari yan. Yan na ang balita para sa araw na to mga bro. Kung natuwa kayo sa mga balitang to tulad ng pagkatuwa ko, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang nakakaingganyang mga balita mula sa mundo ng depensa.